Mabilis na sinuot ni Gavins ang kupasing maong pants at white t-shirt na nito na lalong nagpalabas ng kanyang kamachuan. Matapos patayin ang tawag ni Helena ay hindi na siya mapakali lalo na nang maalala ang sinabi nito sa kanya nang nasa hotel sila. Hindi naman niya lubos akalaing tututuhanin nito ang sinabi. Pababa na siya ng hagdanan ng mamataan ang magkasintahan kasama ang anak ng mga ito sa sala. "Kuya, saan ang lakad mo? Akala ko ba ay magpapahinga ka na?" tanong pa ni Noel sa kanya. "May pupuntahan lang ako, may dala akong susi kaya magpahinga na kayo mamaya. Huwag niyo na akong hintayin." Wika naman sa mga ito, saka nagmamadaling umalis. Saan kaya nagpunta yun? Aniya sa sarili habang nag-aabang ng taxi. Ayon kay Helena ay malamang sa mga bar malapit sa apartment na kinaroroonan nila, kaya iyon ang punterya niya. Nang makasakay sa taxi ay agad na minanduhan ng driver kung saan siya papatungo. Kailangan niyang magmadali bago pa kung may masamang mangyari kay Alexa. Alam niyang matapang itong babae pero sa ganoong bagay ay wala itong kaalam-alam. Agad na nagbayad at bumaba sa taxi, hindi na rin niya hinintay ang sukli niya. Isang nakakabinging bulwagan ang unang pinasukan. Mabilis na ginalugad yun ngunit walang Alexa na namataan. Lumipat siya sa kabilang establishmento ngunit gaya ng una ay wala pa rin. "Alexa, nasaan ka?" Inis na niyang wika sa frustrasyong nadarama. Pinagpawisan na rin siya dahil medyo tense siya at tila umiinit ang pakiramdam niya. Muli pang lumipat sa isa pang bar along the area ngunit hindi pa rin mahanap kung nasaan si Alexa. Palabas na siya ng bar nang maramdaman ang pag-vibrate ng cellphone niya. Automatikong napakunot noo siya nang makitang si Helena ang natawag. Mabilis na sinagot yun baka sakaling alam na nito kung nasaan ang kapatid. "Hello, kuya, nakita mo ba?" Nag-aalalang tinig ng babae sa kabilang linya. "No, pumasok na ako sa 3 bar along sa area niyo pero wala." "Oh my God, si ate talaga, this is the first time na nagkaganoon." "Natatakot ako kuya, hindi siya nasagot sa tawag ko, naka-10 missed calls na ako," kabadong wika nito. Maging siya ay kinabahan na rin sa sinabi nito. "Okay, I'll go ahead. I will inform you kapag nakita ko na siya. Pupuntahan ko lang itong katapat, hoping na naruroon na siya," aniya kay Helena. "Relax, huwag ka masyado mag-isip dyan," pangungunsula pa niya sa babae. "Salamat kuya," dinig pang wika nito bago nawala sa linya. Matapos ibulsa ang cellphone ay mabilis na binagtas ang kabilang dulo ng kalsada kung saan nakatayo ang isang 5-star nightclub. He is hoping na naruroon na ang babaeng hinahanap. Ilang hakbang lang ay nakapasok na siya sa lugar na yun, may kadiliman at marami ang nagsasayaw sa entablado kasabay ng isang malakas at maharot na tugtog. Mabilis na inikat ang paningin sa buong lugar, ngunit hindi makita roon ang babaeng hinahanap, ngunit ganoon na lamang ang inis niya nang may masumpungan ang mga mata sa kabilang dako ng entablado, kung saan isang babae ang namataan na pinagkakaguluhan ng grupo ng kalalakihan. Napangiti si Alexa nang makarating sa isang 5-star nightclub. "The night is so young," anas sa sarili niya nang makitang 9:00 pa lamang. Mabilis na tinalunto ng pasilyo kung nasaan ang counter upang maka-order sa barista ang iinuming wine. "Good evening ma'am," bati ng lalaking simpatikong nakangiti sa kanya. "1 tequila please, senadorias dito." May kaba sa dibdib dahil occasionally lang siya kung uminom ng alak. Matapos iabot sa kanya ng bartender ang order ay agad siyang sumimsim nito. Bumalatay ang tapang ng alak sa mukha niya ngunit agad namang nakabawi. Ayaw niyang magpahalatang it was her first time. Noong una ay patikim-tikim lang siya hanggang sa tila nasasanay na ang lalamunan niya. Ganoon pala ang epekto ng alak kapag nasobrahan, she can control her mind pero may mga bagay na ginagawa ng katawan na out of control ng utak ng taong lasing. Matapos ang isang oras na patikim-tikim ng alak ay medyo tinatabla na siya. Pagtayo sa kinauupuhan sa counter ay siyang ramdam ng pag-ikot ng paningin niya dahilan upang hindi makontrol ang sarili. "Hey, are you okay?" Husky na tinig ng isang lalaki. Agad siyang nagtaas ng mukha sa lalaking sumalo sa kanya. Napalunok si Alexa nang makita ang gwapong mukha ng lalaki, saka napangiti ng matamis nang maalala ang dahilan kung bakit siya naruroon. Iyon ay upang maghanap ng lalaking magbibigay sa kanya ng anak at mukhang nahanap na niya ang lalaking iyon. "Ay sorry talaga," malambing na wika sa lalaking tila natitigilan din sa kanya. "It's okay, it's too early to get drunk though," puna ng lalaki sa kanya.
Ngumiti siya ng matamis rito na tila nang aakit. She doesn't know how to seduce a man pero ito todo na niya. Tutal ay gwapo ang lalaking kaharap. Okay, seems mukhang problemado ka. Can I join you? I'm Gab, pakilala nito sabay lahad ng palad nito. Sa ginawa ng lalaki ay mas lalo pa siyang napangiti. Sabi niya nag-aalangan kung sasabihin ba niya ang tunay na pangalan rito. Wika na ng lalaki na naghihintay pala ng sasabihin niya pangalan, don't tell me you forgot your name, dugtong pa nito na kinatawa niya. I never thought, a guy like you have that great sense of humor, anyways I'm Dayan, pagsisinungaling niya. Wow, ang ganda ng pangalan, Dayan, baka kapalaran na nating magkita ngayong gabi, dugtong pa nito. I think so, ngiting wika na ikinatawa nilang dalawa. Are you here alone? Tanong nito sa kanya. Oo, ikaw. Nope, I'm with my colleagues, wika nito sabay turo sa dulong mesa. Doon ay nasumpungan ng mata ang 3 kalalakihan at 2 babae. They're my co-worker, I'm a system analyst ng isang company, wika nito. Wow, that's nice, puri naman sa lalaki, mukhang okay talaga ang lalaking kasama, bukod sa gwapo at disente ay may maayos na trabaho. Alam na niyang perfect ito para maging ama ng anak niya, dahil sa naiisip na yun ay hindi niya naiwasang tanungin ito. Single ka ba? Bulalas sa bibig na ikinatawa ng lalaking kausap. I will not be here in front of yours if I am not, yeah? Yes I am single, do hope, you too, simpatikong ngiti nito. Yes I am, walang abog na wika, would you mind joining us in our table since wala kang kasama, yaya nito. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at sumama na nga sa lalaki. Guys, meet the lovely lady I just met, Dayan, my friends Mackie and his girlfriend Jing, Win and his girlfriend Naneth and Ken, turo sa lalaking walang kapareha tulad nito. Hi Dayan, sabayang wika ng mga ito, kaya hindi na rin niya napigil ang tugunin ng kanilang bati. Hello guys, matamis ng ngiti. Maayos siyang pinakilala sa mga kasamahan nito. Kinantsawan siya ng mga kasamahan nito, doon niya na lamang kanina pa pala siya tinitingnan ng mga ito at binuyo nila ito upang i-approach siya nito. No worries Dayan, mabait iyang si Gab, pangalan palang loyal na, pambubuska pa ng kasamahan nito. Masaya at maingay ang mga ito, nalaman niyang couple ang 2 pares at si Gab at ang isa pang lalaki ay single naman, paano ba yan? Ako lang pala ang single na dito, wika pa ng isa. Kaya dapat kang pumunta at hanapin ng isang dude, tujo na rito. Matapos ng usapan ay mas lalong napasarap na sila ng inuman, lalo na at paminsan-minsan ay napapansin ng paghawak sa kanya ni Gab, dahil na rin sa impluensya ng alak ay hinayaan na niya ang lalaki hanggang sa magkayayaan silang sumayaw. Dahil kasama si Gab ay game na game siyang pumunta sa dance floor at doon ay tinyudo ang ginawang pagsasaya. Tuwang-tuwa pa ang mga kasama nila sa kanya dahil game na game siya. This is my first time kaya ito todo ko na. Woo, hiyaw niya dahil sa lakas ng tugtog. Halos hindi niya namalayang halos magwala na siya sa sobrang kasiyahang nararamdaman ng sandaling iyon dahil sa alak, nawala ang inhibition sa katawan at kahit halos lingkisin na siya ni Gab ay okay lang sa kanya. Naramdaman pa niya ang paghalik nito sa kanya na winalang bahala na lamang niya. Dahil saglit lamang yun ang biglang muli siya nitong sili ng halik, at sa pagkakataong yun, ay marahas at mapusok na ang halik na pinagkakaloob nito sa kanya. Napatigil siya sa pag-indayog nang maramdaman ang kamay nitong gumagapang sa kanyang katawan, ramdam niya ang pag-init ng buong katawan niya sanhi ng pinaghalong tama ng alak at ginawa nito, natuliro ang isip kung itutulak ba ang lalaki o hahayaan na lamang, tutal ay yun naman ang gusto niya. Ngunit ganoon na lamang ang pagkabigla niya ng isang tila bakal na kamay ang humablat sa kanya. Inisang bumalot sa kalooban ni Gavans nang makitang may kahalikan si Alexa, mas lalo pa siyang nainis nang tila nagugustuhan pa ng babae ang ginagawang pananamantala ng lalaki sa kanya. Mabilis na tinalunton ang kinaroroonan ng mga ito, saka walang salitang hinablot si Alexa, hindi na niya nagugustuhan ang ginagawang paggapang ng kamay ng lalaki sa katawan nito. Ano ba, gulat na wika ni Alexa matapos siyang ablutin ng kung sino man. Gavans, ang wika nang makilala kung sino ang lalaking humablat sa kanya. Yes, ako nga, what do you think you're doing? Galit na wika sa babae saka hinawakan muli ang braso at hinila. Leave me, bakit ka ba naririto?
inis pa rin ni Alexa. Nang muli niyang hilain ito ay doon naman sumabad ang lalaking kahalikan nito. Pare, ayaw ng babae, huwag mong pilitin, wika nito na tila sinusubukan pa si Gavins. Mind your own business kung ayaw mong manghiram ng mukha sa aso pare, inis na baling sa lalaki. Aba, nalaban ka, pare, nakita mo naman siguro, we're having our business here with Dayan pero ikaw lang ang nasinggit, amok na ng kasagutan. Dayan, she's not Dayan and one more thing, bago mo muling ibuka ang bibig mo, asawa ko ng babaeng minamanyok mo, inis na baling dito na tila natauhan naman sa sinabi. Agad na hinawakan ang kamay ni Alexa at hinila ito, sa pagkakataong yun ay wala siyang balak magpadaig sa babae. Nagpupumiglas ito pero mas malakas siya at lasing na ito kaya madali niya itong nahila. Bitiwan mo ko, lasing na wika ni Alexa kay Gavins. Nang ganap na makalabas na sila sa magulong lugar na iyon ay agad namang binitawan ang babae. Sa kabiglaan ay halos matamba si Alexa dahil na rin sa pagkahilo sa dami ng alak na nainom. Bakit mo ako binitawan? Agad na sikmat sa lalaki nang halos sumubsob siya sa lupa, buti na lamang at nakahawak siya sa posteng kalapit sa kanila. Sabi mong bitiwan kita kaya binitawan kita, inis na wika ni Gavin sa kamuling binalingan ang babae. Inilahad ang palad sa harap ng babae, isang makahulugang tingin ang pinakawalan sa kanya ng mapupungay na mata ng babaeng kausap, marahil ay nagtatanong kung bakit niya nilalahad ang palad dito. Akin ang susi ng sasakyan mo, ihahatid na kita pa uwi, aniya na hinihintay na ibigay nito ang susi sa kanya. Ayaw ko pang umuwi, tila batang nagmamaktol, no, you're going home sa ayaw at sa gusto mo, mariing wika naman ni Gavins. No, I'm not going home, tutul pa rin niya saka nagtangkapang bumalik sa loob ng bar ngunit mabilis siyang pinigilan ng lalaki, ganoon na lamang ang gulat niya nang bigla siyang buhatin ng lalaki. Ibaba mo ako, bayo sa likod ni Gavins ngunit hindi ito natitinag, ibaba mo ako, ulit niya. Tell me where is your car, maigting na wika ni Gavins sa nasa balikat na babae na patuloy na nagwawala. Ngunit nagpupumiglas lamang ito at ganoon na lamang ang gulat niya nang hindi sinasadyang nakahawak na pala siya sa pang-upong bahagi ng babae, dahilan para ito ay matigilan na rin. Napangiti siya, titigil ka rin naman pala, kailangan mo lang matyansingan, aniya sa isipan. Napangisi na lamang si Gavins habang binabagtas ang patungo sa hilera ng sasakyan sa labas ng establishmentong iyon. Where is your car? Tanong niya sa babae. Ngunit tahimik pa rin ito na tila hindi siya naririnig nito. Patuloy ang paglalakad niya ngunit hindi siya nakakuha ng tugon buhat sa babaeng pangko. Alexa, where is your car? Ulit niya ngunit hindi na rin gumagalaw ang babae. Nangangalay na rin siya sa aktwasyon nila nang muli niyang antagin ang babaeng pangko at doon na niya napagtantong nakatulog na pala ito. Dahil hindi mahanap kung nasaan ang sasakyan nito, ay pinagpasyahan na niyang pumara ng taxi at nagpahatid ito. Agad namang may pumarang taxi at mabilis na inayos si Alexa sa upuan, maingat yun dahil baka masaktan pa ito, saka naman siya mabilis na pumasok sa kabilang upuan. Napabaling-baling siya ng ulo nang makitang lasing na lasing ang babaeng kasama, nakitang sumabog ang buhok nito sa mukha nito dahil sa ginawang pagpangko kaya mabilis niyang hinawi yun, hindi niya na rin maiwasang hawakan ang mukha nito. Ganoon na lamang ang gulat ni Alexa nang maramdaman niya ang palad na humahaplos sa kanyang pisngi. Akala niya ay guni-guni niya lamang hanggang sa maramdaman niya ang tila pagpisil sa kanyang baba at doon na siya napadilat ng mata. Ang gwapong mukha ni Gavins ang bumungad sa kanya, agad siyang napaatras at nainis. Anong ginagawa mo? Mataray na wika na tila ba nawala ang kalasingan, nang mapagtantong nasa taxi ay nainis pa lalo siya. No, I'm not going home. Gusto ko pang uminom, giit pa niya sabay tabig sa kamay ni Gavins. Sa ayaw at sa gusto mo ay iuuwi na kita, giit naman ni Gavins. No, bring me back, sigaw niya, stop it, naiinis na talagang wika ni Gavins, maging ang taxi driver ay naiinggayan na sa kanilang dalawa. Nang maya-maya ay natigilan si Alexa at nanlalaki ang mata, kasunod ng pagtampal nito sa lobby. Kinabahan si Gavins at nag-alala. What's happening? Are you okay? Bulong wika nang makita pa ang panlalaki ng mata ni Alexa. Ilang saglit ay hindi na malaya ni Gavins na nayakap niya si Alexa kasunod ng pagsuka nito. May inis na narinig sila sa tinig ng driver sa pagsukang yun ni Alexa.
Kaya imbes na sa apartment ng mga ito niya ihatid ang babae ay napagdesisyonan niyang dalhin na ito sa bahay niya. Matapos samuka ang babae ay tila hapong-hapo na ito at muling ginupo ng antok. Nang marating ang bahay niya ay agad na nagbayad sa driver. Malaki-laki na rin ang binigay na tip dito dahil sa abalang ginawa nila rito. Pasensya na manong, pahabol na hindyang pasensya rito matapos ibigay ang 1,000 rito. Amoy suka na silang pareho kaya mabilis niyang pinangko ang babae at pinasok sa malaking bakal na gate. Hirap man siya ay nagawa niya pa rin itong ipasok sa silid niya. Yun lang kasi ang medyo maayos sa silid ng buong bahay nila. Ang silid ng kanyang magulang ay wala ng kagamitan doon dahil maging ang punong nara na kama ng mga ito ay naibenta na mabayaran lamang ang perang dinispalko ng ama. Batid niyang tulog na ang pamilyang kinupkup kaya wala siyang maasahang magbibihis sa babaeng naihiga na sa kanyang kama. Bago pa mag-amoy suka nito ang buong silid ay mabilis niyang hinanda ang gagamiting pamalit rito. Naibaba na niya ang zipper ng dress nito nang mapagtantong tatambad sa kanya ang kabuuang katawan nito. Napatayong bigla si Gavin sa posibleng makita, napamaywang siyang napatingin sa babaeng nakahiga sa kanyang kama. Mabilis ding tiningnan ng sarili saka mabilis na tinungo ang kanyang banyo upang habarin ang kanyang damit na sinukahan nito. Topless na siya nang lumabas mula sa banyo hawak ang bimpo na basa, at kanyang puting robe na isusuot sa babae para maginhawaan nito, at matanggal ang damit na puno ng sariling suka. Napabuntong hininga si Gavins nang muling dumukwang upang tuluyang tanggalin ang damit ng babae, bumilis ang pintig ng pulso niya. Bilang isang lalaki ay may epekto pa rin sa kanya lalo na at napakaganda ni Alexa. Saktong natanggal na niya ang dress ng babae, at tumambad sa kanyang paningin ang kabuuan nito nang marinig ang pagtunog ng cellphone niya. Mabilis na iniwas ang tingin sa kagandahang nakahatag sa kanyang harapan, tila natauhan siya nang makita kung sino ang tumatawag sa kanya, si Helena. Kuya, nakita mo ba si ate? Nag-aalala na kasi ako, naidlip lang ako, kabadong tinig nito. Don't worry, she's safe, pasensya ka na at hindi na kita natawagan kanina. Dami kasing nangyari, she's with me right now sa bahay ko kasi nagsuka siya at ayaw sabihin kung nasaan ang sasakyan nito. Paliwanag niya kay Helena. Buti naman at nakita mo siya kuya, okay lang at least alam kong safe siya, tinig pa nito. Mabilis siyang napatingin sa babaeng nasa kama niya dahil naramdaman niyang gumalaw ito, at sunod-sunod siyang napalunok nang makitang tuluyang nalantad sa kanya ang kabuuan nito. Oo, safe na siya rito, di magkandatutong wika sa babae, mabilis naman itong nagpaalam matapos nitong malamang okay na ang kapatid nito. Mabilis na dinampot ang bimpo na basa upang panasan ang katawan ni Alexa, nanginginig ang kamay sa bawat dampi ng bimpo sa katawan nito. Matinding pagpipigil ang ginawa ni Gavins, hindi maikakailang sa nakikitang kagandahan ng babae ay binubuhay nito ang kanyang katawan. Gavins, labay daw lamang yan, swesto sa sarili ngunit naninikip na ang pantalon niya sanhi ng tuluyang pagkabuhay. Mabilis na pinunasan ang katawan ni Alexa saka inabot ang robe na isusuot sa katawan nito. Habang sinusuot ang robe dito ay hindi niya maiwasang mapatitig sa mukha nito nang bigla itong magdilat ng tingin. Naramdaman ni Alexa ang mga kamay na humahaplos sa katawan, tila apoy na nagningges ang katawan sa bawat dampi ng kanyang palad. Nang maramdaman ang hininga nito sa tapat ng mukha, ay unti-unting dinilat ang mata at doon nasumpungan ang namumungay na mata ng lalaking kanina pa nangingialam sa kanyang kahubdan. Dahil doon ay hindi niya napigil ang ikalawit ang dalawang braso sa leegan nito saka mabilis na sinibasab ng halik, napakatamis ng halik nito lalo na at mabilis na tumugon nito ng kanyang halik. Napasinghap pa si Alexa nang maramdamang naglakbay ang palad ng lalaki sa kanyang buong katawan. Hindi niya malaman kung bakit sa ginagawa ng lalaki ay hindi niya mahanap sa isipan ang pagtutol, bagkus at niyakap pa niya ang lalaki upang ipadama rito ang mainit niyang katawan. Tuluyang napatid ang pagtitimpi ni Gavins nang maramdaman ang kapusukan ni Alexa. Walang damit ang babae kaya mabilis na nadarang siya sa init ng katawan nito. Mabilis na hinalikan ito, masuyo noong unang ngunit naging mapusok iyon lalo pa at nagsimula ng gumapang ang palad niya sa katawan nito. Alexa, pigil na sambit. Baka sakaling makapagpigil pa siya ngunit tila nahihibang na si Alexa, at mas lalo pang isiniksik nito ang kanyang katawan sa kanyang katawan. Tila lalagnitan si Gavin sa klase ng damdaming umaalipin sa kanya. Mabilis na pinadaos-daos ang kanyang mga labi sa leeg nito. Saka mabilis na kinubkob ang magkabilaang dibdib ng babae.
Naramdaman niya ang pag-igtad ng malambot na katawan ni Alexa. Kasunod ng pag-angkin ng mga labi niya sa mga tuktok ng matatayog nitong dibdib. Alexa hibang na wika ni Gavins. Mabilis na pinagsalin-salin sa nagtatayugan nitong dibdib. Tila mandirigmang napakabilis ang kilos ni Gavins. Mabilis na tumayo upang tanggalin ang pantalon niya saka muling sinaluhan ang babae sa kanyang kama. Napalunok si Alexa nang maramdaman ang kabigatan ni Gavins sa kanyang ibabaw. Hindi niya malaman kung bakit tila sabik na sabik siya sa mga halik ng lalaki. Hibang na siguro siya ngunit ngayon lang siya malayang ihayag ang kanyang damdamin ay lulubusin na niya. Blame it to the alcohol, aniya sa isipan saka pinakawala ng kanyang pagkamahiyain. Mabilis niyang sinibasib muli ng halik si Gavins. Bahagyang natigilan ng lalaki na marahil ay nagtataka, ngunit he doesn't disappointed her dahil mabilis niya namang nakuha ang nais nito. Muling pinagsawaan ang labi nito saka papunta sa punong tainga nito. Ready? Paos na tanong rito. Isang mapanuksong halik ang ginawad sa kanya nito dahilan upang mapangiti si Gavins. Mabilis na sinumpungan ang binti ng babae. Mas lalo pang napangiti si Gavins nang ayaw pa ng babaeng hoiin ang binti nito upang masumpungan ng palad ang hiyas nito. Batid niyang ito ang unang karanasan ni Alexa at ayaw niya itong masaktan. Napasinghap si Alexa nang maramdaman ang palad ni Gavins sa kanyang hiyas. At halos mabaliw siya sa ginagawa ng lalaki. Masyadong mapaglaro ang palad nito, at halos hindi niya malaman kung anong iba yung kaligayahan ang nararamdaman sa sandaling iyon. Nang maramdaman na ni Gavins na handa na si Alexa ay muli niyang inangkin ang mga labi nito kasunod ng pagtitig sa mukha nito. Nagtama ang namumungay nilang mga mata ngunit walang pagtutol buhat doon. Isang maingat na pag-ulos ang ginawa kasunod ng pagbalatay ng sakit sa mukha ng babaeng minamahal na. Tila gustong magsisi ni Gavins sa ginawa dahil hindi may pinta ang sakit na nakikita sa mukha ng babaeng ngayon ay napapikit na. I'm so, sige lang, dinig na wika ni Alexa kaya muli siyang umulos sa ibabaw nito. Paulit-ulit habang naramdaman niyang sumasabay na rin ang babae sa kanyang ginagawang pagsalakay. Paulit-ulit. Pabilis ng pabilis. Hanggang sa kapwa na sila hinihingal at halos hindi mapigil ang mapadaing si Gavins sa sarap ng pakiramdam niya. Daing ni Alexa ang pumupuno sa apat na sulok na silid na kinaroroonan. Ngayon lang naramdaman ni Alexa ang pakiramdam na iyon. Tila ba napakagaan sa pakiramdam. Hapo man ang katawan dahil sa kaganapang nagdaan, ay tila hinahanap-hanap niya ang mga haplos at halik ng lalaki. Ramdam niyang pagod din ang lalaking nasa tabi. Tahimik ito ngunit katulad niya ay gising rin ito. Tuluyan na rin niya namang pinalaya ang sarili sa lalaking katabi ay lulubusin na niya. Yamakap siya rito sa kahinalikan ng leeg nito. Unti-unting pinagapang ang mga palad sa matitipunong dibdib nito. Hinahaplos ang buong katawan nito. Sa ginagawang iyon ni Alexa sa kanya ay muling nabuhay ang init na kanina ay humuhupa sa kanyang katawan. Doon ay bumaling siya sa babae kasabay ng paghuli niya sa kamay nitong naglalaro sa kanyang dibdib. Muling nagtama ang mga mata nila. Wala siyang makitang ekspresyon sa mukha ni Alexa. Gaya pa rin, napakaganda pa rin nito. Hanggang sa hindi namamalayang muli niyang angkin ang mga labi nito. I love you, mahinang usal ni Gavins dala ng labis na damdamin sa babaeng ngayon ay kapiling niya. Naluha na lamang si Alexa nang marinig ang sinabing iyon ni Gavins. Batid niyang may nararamdaman na rin siya para sa lalaki. Muli ay pinagsaluhan nila ang maiinit na tagpo. Mga sandaling sinulit habang kasama ang bawat isa. Mga ungol na kanila lamang pinakakawalan upang tuluyang maabot ang kaligayahan. Kapwa sila nakatulog matapos ang kanilang ikalawang pagniniig. Nakatulog silang may ngiti sa mga labi. Kinabukasan ay naunang nagising si Alexa at ganoon na lamang ang gulat niya nang mapagtanto niya ang kanilang postura. Siya pa ang nakayakap sa bewang ni Gavins na tulog pa rin sa tabi. Doon ay malaya niyang napagmasdan ang mukha nito. Napakagwapo nga ng lalaki at lalaking lalaking tingnan. Unti-unti niyang tinanggal ang kanyang kamay sa bewang ng lalaki nang biglang pigilan ito ng lalaki na gising na pala. Naramdaman kasi ni Alexa na tila may nakakapasong titig sa kanya. Kaya nagising siya lalo pa ay naramdaman niya ang pagkalas ng kamay na nakapulupot sa kanyang bewang. Kaya mabilis niya itong pinigilan.
Ayaw niya munang mawala ito, batid niya kasing babalik na naman sila ni Alexa sa dati. I know you're awake. Bitiwan mo ako, mariing tinig ni Alexa. Doon ay damilat na si Gavins. Muli na namang nagtama ang kanilang mga mata hanggang sa unti-unting nagbaba ng tingin si Alexa, dahil hindi niya matagalan ang mga titig na binibigay ni Gavins. Tila ba natutunaw ang kanyang puso? Mabilis na tumayo si Gavins dahil mukhang nahihiya pa si Alexa. Kahit walang damit siya ay naglakad siya patungo sa kanyang banyo. Kailangan niyang mag-imas at lumabas ng silid upang makahiram ng damit kay Aizel. Upang may maisuot si Alexa, mukhang hindi naman nagkakalayo ng hugis ng katawan ng mga ito. Napamaang na lamang si Alexa nang makita ang kabuuan ng lalaking nakatalikod sa kanya. Perpekto ang hubog ng katawan. Lalaking papangarapan ng lahat ng babae. Pumasok ang lalaki sa banyo at makaraan ng ilang minutos ay lumabas na ito suot ang isang shorts at puting shirt. Maging ang simpleng damit pambahay nito ay lumalabas ang kakisigan nito. Magayos ka na sa banyo. Lalabas lang ako at ilalagay ko na lamang dito sa kama ang damit na pwede mong isuot. Wika ni Gavin saka lumabas. Mabilis naman niyang nahanap si Aizel. Nasa kusina ito samantalang nasa labas naman ang mag-ama nito at nakikita nila buhat sa sliding door doon. Abala si Aizel sa pagluluto ng kanilang almusal. O kuya, anong oras ka po nakauwi kagabi? Agad na wika nito nang makita siya. Past 12 na. Aizel, paano ba? Aniya dahil hindi niya alam kung papaano sasabihing manghihiram siya ng damit nito para kay Alexa. Ano po iyon kuya? Anang naman nito. Mukhang nakita sila ni Noel kaya hindi nila namamalayan ay nasa likuran na pala sila nito Karga ang anak ng mga ito. Kasi, nag-aalangan pa ring wika. Ito kasi ang unang beses na nag-uwi siya ng babae. Kasi ano kuya, ay sunog na yata niluluto ko, anito sa kamuling bumalik sa kalan. Ano iyon kuya? Agaw ni Noel na nasa harap na niya. Mas mabuti nga sigurong kay Noel niya sabihin tutal ay lalaki ito. Doon ay masinsinan niyang sinabi rito ang pakay. Noel, hihiram sana ako ng damit ni Aizel, panimula niya. Nakita niya ang pagtataka sa mukha nito. Nalasing kasi ang boss ko kagabi, inuwi ko rito. Hindi pa man niya natatapos ang sasabihin ay nakita niya ang nakakalokong ngiti ni Noel. Sabay kindat pa sa kanya. Napailing na lamang at naalala sa isipan ang mga kaganapan kagabi.